Grace, paano makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente at sa ekonomiya ng Baguio yung pagdeklara ng state of calamity? Yes, Aga, sa pagdeklara ng state of calamity, mas mapapabilis ang paglabas ng pondo para masubsidize ang mga pangunahing pangailangan. Masusuportahan ang mga negosyo at transport sector at maibsan ang posibleng pagtaas ng presyo ng mabilihin at pamasahe. Inaprubahan ng City Council ang Resolution number 257 Series of 2026 na naglalagay sa Baguio City sa ilalim ng State of Calamity kaugnay ng Executive Order number 110 ng Pangulo na nagdeklara ng National Energy Emergency. Ayon sa resolusyon, ang patuloy na krisis sa Middle East ay nagdudulot ng pagkaantala sa supply ng enerhiya na may malaking epekto sa ekonomiya, transportasyon at presyo ng mga bilihin. Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na gamitin ang national at local disaster funds para matugunan ang ganitong uri ng human-induced calamity. Sa ilalim ng Republic Act 10121, pinapayagan ang paggamit ng mga pondong ito hindi lang sa pagresponde kundi pati sa paghahanda, pag-iwas at pagbangon mula sa mga sakuna. Nauna na ring naglabas ng rekomendasyon ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC na ideklara ang state of calamity sa lungsod dahil sa epekto ng National Energy Emergency. Sa pamamagitan ng deklarasyon, mas mapapalakas ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno upang maipatupad ang mga programa para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Aga, unanimous ang nainaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang nasabing resolusyon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.